Gumagamit na rin ng teknolohiya ang pamahalaan. Pagmaramihan ang punla. Ito ang Mechanized and Modernized Forest Nursery o MMFN. Nandito sa Tarlac ang pinakabagong MMFN ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Mahigit 200,000 punla na ang kanilang inaalagaan mula nang magsimula ang operasyon nitong Marso. Nagsimula pa lamang tayo ng programa. Kakaunti pa lamang yung mga available seedlings natin. So, we resorted to procurement of seedlings. Pero, andoon yung ating layunin na tayo mismo ang mag-produce ng pangangailangan natin. So, we embark in putting up yung mga mechanized nurseries na sila yung magre-raise ng ating mga planting materials. 11 ang MMFN sa buong bansa. Ang 5 ginagawa pa. Ang 6 naman ay napakikinabangan na. Ang mass production ng punla makatutulong para sa pagpapatupad ng NGP. Kabilang sa listahan na mga punong naipupunla sa MMFN ay nara, mangyum, alibangbang, ipil-ipil, kape, sampalok, mahogany, hemelina, molave at fire tree. Lumalayo na yung mga area natin na i-develop. So, ang gusto natin, ma-lessen yung stress na haharapin ng ating mga planting materials. So, as much as possible, kung saan yung na-identify nating area, kung sino yung community doon, sila yung i-engage natin to raise the seedlings. And hindi lang sa pag-raise, kundi sila rin yung magtatanim at sila rin yung mangangalaga dito sa ating sa kanilang mga itatanim. Noong unang isagawa ang proyekto, bumili ng punla ang DENR dahil kulang ang supply mula sa kanilang nursery. 6,000 piso ang naging pondo para sa 500 punla. Kada taon, tumataas ang pondong inilalaan ng pamahalaan para sa NGP. Mula sa 1.3 billion pesos noong 2011, ay 8 billion pesos na ito noong 2016. Sa loob ng 6 na taon, umabot sa 30 bilyong piso ang pondo ng NGP. Ngayong taon, nasa halos 7.3 billion pesos ito. Mag-allocate tayo ng pondo for maintenance and protection for 3 years. First year, second year, and third year. And then, may mga, habang lumalayo yung area, nagdagdag din tayo ng additional fund para sa site preparation and doing yung mga hole digging activities, gano'n. Ayon sa NGP, halos 1.5 bilyong punla ang naitanim ng DENR sa halos 2 milyong ektaryang lupain mula 2011 hanggang 2016. Ang pagpapatupad ng napakalaking programa na katulad ng National Green Program ay may mga hinarap na mga challenges, but sa kabuuan, aming nakikita na marami itong natulungan, lalo na yung mga communities na ating in-involve. Base sa 2014 at 2015 COA report, survival rate o pagkabuhay ng mga punla ang problema sa programa. Noong 2015, pinalawig ni dating Pangulong Noynoy Aquino ang National Greening Program hanggang 2028. Layunin nito na magdagdag pa ng 7 milyong ektaryang lupa para taniman. Ayon sa Forest Foundation Philippines, kapos ang bunga ng unang NGP. Suriin natin na buhay ba yung mga itinanim natin. Nagkaroon ba ng epekto ito sa poverty ng mga pamayanan sa bukid? Ito ba ay nakatulong sa biodiversity o hindi? Tingin ko
yun muna ang gawin bago tayo mag-roll out, maglatag ng pangalawa at mas malaking national greening program. Bukod sa pagtatanim, dapat magbibigay din ng kabuhayan ng NGP sa mga tao. Hahatiin ang pondo ng NGP para ipambayad sa mga taong magtatanim at mangangalaga sa tanim. Ito ay para masigurong hindi mapapabayaan ang proyekto. Pero hindi ito nasusunod. May mga katiwalian na nangyayari sa pagpapatakbo nitong National Greening Program. Sa pangongontrata, sa seedlings, sa hindi pagbayad ng tama sa komunidad, hanggang sa maling paraan para sa monitoring at evaluation ng mga itinanim.